7 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. ACS Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Happy New Year! Narito na ho ang ating mga ACS Balita. ACS Balita. Dalawang sanggol na tinaguriang New Year babies, isinilang sa Fabella Hospital sa lungsod ng Maynila. Mga empleyado sa Northern Mindanao may aasahang taas sahod ngayong Enero. Unang araw ng 2026, sinalubong ng LPG price increase. Pag-iimbak na paputok, isa sa dahilan ng mga sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Tricycle sumabog sa Tondo, Maynila sa kasagsagan ng putukan sa pag-iwalay ng taon. Isang senior citizen ang sugatan. At higit 20 katao sugatan sa pagsabog ng granada sa New Year's Party sa Matalam, Cotabato. ACS Balita. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa mga lalawigan. Happy New Year sa lahat ng Pinoy, saan mang dako ng mundo. Kami ang inyong tagapagbalita ngayong unang araw ng Enero. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. ACS Balita. ACS Good News. Simulan natin ang bagong taon sa mabuting balita. Pinanganak, isinilang ang dalawang New Year babies kasabay ng pagsalubong sa 2026 sa bahagi ng Tayuman, Maynila. Pinangalanan ng isa sa mga New Year baby na si Yuri. Isinilang ng kanyang 25 years old na ina na si Sally Alburo sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Sa parehong paggamutan naman ay isinilang si baby Zamara na kanyang 21-year-old mother na si Janelim Dalen. Congratulations sa mga bagong ina at welcome to the world para ulit sa ating mga New Year baby. ACS Good News. Isa pang good news, inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na may umento na 39 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor ang Northern Mindanao o Region 10. Ito'y matapos na pinagtibay ng National Wages and Productivity Commission and Wage Order number RX-24 sa pulong noong Disyembre 22. Sa ilalim ng wage order, tataas ng 39 pesos ang minimum wage sa non-agriculture at agriculture sectors. Dahil dito, magiging 485 pesos na ang arawang sahod para sa wage category 1 at 500 pesos naman para sa wage category 2 sa rehiyon. Ipatutupad ang aumento sa dalawang tranche kung saan 25 pesos ang unang dagdag sahod simula Enero 16 o January 16 at karagdagang 14 pesos sa Mayo 1. Kasabay nito, pinagtibay rin ang wage order na nagbibigay ng 500 pesos na buwan ng dagdag sahod sa mga kasambahay sa Northern Mindanao. Dahil dito magiging 6,500 pesos na ang minimum monthly wage ng domestic workers na epektibo rin sa January 16.
ACS Balita. Silipin natin ang labas ng himpilan. Alam niyo kagabi ay, of course, pinagdiwang natin yung pagpapalit ng kalendaryo. Pero partner, alam mo, pag tingin mo sa labas, hindi ganun karami yung yung una, yung kalat dulot ng paputok. Pangalawa yung smog doon Yun sa na pangunahing nga, highways. oo. Kasi nasanay tayo na kada pagpapalit ng taon, kung hindi ka Pag- duty ng January 1, duty ka ng salubong. Oo. Kaya lagi kong nakikita. Parang may fog, pero smog. Smog. Oo. At tapos yung mga papel ng mga paputok, nagkalat kahit sa EDSA, partner. Yun na nga. Pero ngayon, napansin ko parang medyo Mas kaunti. mas kakaunti. Ilang lugar sa may Osmeña yan. Lungsod ng Maynila at maging doon sa may Makati area ay medyo malinis doon sa ngayong umagang ito at kita nga natin na hindi makapal yung usok. Kaya lang dito sa area ni Sherwin Alfaro, dyan sa may Divisoria in particular, alam naman natin dyan nag last minute shopping ating mga kababayan. Yun Gabundok ang inahakot ngayon o kinokolektang mga basura. Nakatutok dyan ang ating kasama RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin, happy New Year. Kumusta dyan? Happy New Year, Edniel at Katina. Dito nga sa lungsod ng Maynila, isa sa mga tagubilin ni Mayor Isko Moreno na agad na isinop yung mga naiwang basura ng pagsalubong sa bagong taon. Itong mga tauhan ng Lionel na siyang tagapamahala ng paghakot ng basura sa Maynila ay pangalawang beses na bumabalik dito sa may bahagi nitong Tabora street sa bahagi nitong Divisoria para hakutin itong gabundok na basura na ngayon tingnan mo, umunti-unti na. Maganda yung panghakot nila, Sherwin, Oo, dahil sa dami ng mga produkto na ibinebenta nga dito sa lugar, napakarami din basura yung iniwan ng mga negosyo na sinamantala ng ating mga kababayan na bilhin kahapon para nga sa lubungin yung bagong taon. Nagkalat yung mga almost plastic itong mga basura na nakita natin. At ayon nga sa Lionel Management, pangalawang hakot na nila ito ng truck. So yung unang truck na nakapaghakot, umabot na sa 4.5 tonelada yung nahakot. Diyan pa lang sa Divisoria? Divisoria area pa lang? Dito pa lang po. Sa Tabora pa lang. Tabora pa lang dahil yung mga naiwan dito, tingnan mo, yung mga bakas ng mga prutas, yan, pasintabi po sa mga kumakain na medyo masalimuot. Yung mga iniwang bakas itong mga tira at mga pinagbentahan, yung mga pinagbalatan ng mga pinagbentahan na hinahakot ngayon. Yung mga tawahan ng Lionel. Sherwin, maliban doon sa mga, of course, yung mga stall dyan, partner, ng mga tinitinda, ano bang mga activities dyan sa Divisoria area kagabi? Would you know? Dito, nag-ikot tayo sa CM Recto kahapon, dito sa pinaka-gitna ng Divisoria. Nakita natin na maraming mga kababayan natin yung nagpaputok din. At nandito rin kasama namin kagabi sa may bahagi nitong CM Recto, yung mga tawa ng MPD Station 11 na pinakunahan nga ni Colonel Villanueva na siya nga nanguna doon sa operasyon ng pagsita doon sa mga potential na mga law violators, lalo na yung mga nagmamaneho ng mga naka-open muffler, yung mga nakamotor na mga lasing na tatlo pa nga ang nasakay na isang motor dahil naharang. May nakuha na ng pellet gun, meron din nakuha na ng shabu na actual na live na nakuha na natin kagabi. Doon sa ginawang operasyon ng mga taga Station 11, ito nga sa kahabaan ng CM Recto. Sherwin, may napapansin ka ba diyang basurahan? Kasi nakakalungkot, partner? Kasi taon-taon na lang. Yan na yun, partner. Parang taon-taon na lang. May taga-dampot. Kung saan sila nakatayo, yun na yun. May taga-dampot, may taga-linis ng basura ang ating mga kababayan. Taon-taon na lang. Mayroon ba diyang basurahan na para doon na lang kukunin kung may basura mang maipon? Makikita natin, pasensya na sa word, pero napakadugyot na ng ating mga kababayan na binigyan na ng pwesto para
makapagnegosyo pero iiwan yung ganyang klase ng mga basura na para bang may tagalinis, no? Dahil taon-taon na lang wala ba diyang man lang garbage, ano? Normal yan dito sa Divisoria. Oo. Walang tatagal na garbage can or garbage Hindi kasya, ganon. hindi kakasya. Sa dami. Dahil nga, tonelada yung mga produkto, ganun talaga na tonelada din yung may iwan na pinagbalutan ng mga produkto na binibenta sa ating mga kababayan. Kung kaya dito, pag ganitong madaling araw, sinisinok na agad ng mga tawa ng Manila Sanitation at Manila Hawkers din. Andito yung mga Manila Hawkers kung kayo po ang nagdadala nito nga mga assets natin ng Lionel para maghakot. Magandang umaga po. Nagtayo sa Sir Risha. Sir, mga pang-ilang hakot na to? Ito po pangatlong truck na to. Kagabi pa namin to tinitira. Kagabi pa. Oh? Balik Grabe. na. Karaming basura. Kagabi mga 5 truck. 5 truck na to. Oo. Oo. Ano bang Sherwin? Balik ulit. Kasi doon, bigyan ko lang ng monitor si Sir. Sir, pangalan nyo? Nick Ababo po. Sir Ernie. Nick. Nick Trabaho ng Hawkers, Manila Hawkers. Opo, Nick Abapo. Sir Nick, Nick, magandang umaga. Happy New Year, Sir Nick. Sir, ano bang yung Happy pwesto? New Year po. Yes, sir. Ano bang pwesto diyan? Ano yung mga binibenta karaniwan o activity natin mga kababayan? Mga karamihan po dito sa area, prutas. Prutas. Oo. Opo. So hanggang kagabi, syempre may mga humahabol pang bumili, ano? Talagang very populated yung area. Opo, alas 5 nagpaligpit na kami. Nag-umpisa na kami magwalis alas 5 ng hapon hanggang gabi. Oo. So ganun talaga karami. Kahit alas 5 Grabe. nagligpit na. Oo. Yes po. Taon-taon po to ganito. Lagi na lang. Ay. Interior, no? Edel, sa kaalaman lang ng mga nakikinig, ito yung interior ng bahagi Looban. ng Divisoria. Looban, Kasi oo. yung mga main thoroughfare dito sa Divisoria na dinaanan natin kagabi, malinis. Malinis naman. Napakalinis sa kahabaan itong bahagi ng CM Recto, dyan sa may yung dinadaanan na ruta ng mga jeep dito sa may bahagi nitong portion itong ano po yung nasa likuran natin kalsada? MD Santos. Juan Luna, yan, Juan Luna. Yan, maayos. Malinis. Pero At saka ito ano? ang sentro talaga ng komersyo, itong bahagi ito. Tsaka Sherwin, yung binabanggit ko nga, parinig ko na rin kay Sir Nick. Sir, in fairness doon sa Osmeña Highway area pa border ng Makati, dito sa may top. At yung mga major thoroughfare nga, malinis nga doon sa mga paputok. Sir, doon sa Hawker so far, marami ba tayong mga nililinis na mga paputok o kumpara sa mga nagdaang taon, mas kakaunti? Dito sa area namin, hindi namin papayagan yung mga paputok. Oh. Pero mayroon mga mangilan-ngilan na nagtitinda. Oo. So at least, Monitor po kami under supervision ng aming director, Rafi Alejandro. ayun. Hanggang ngayon po, nakamonitor po siya. Oo. Thank you sir, mabuhayo kayo. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year po. Sir, maraming salamat at kami saludo sa inyo na hindi nagpapabaya. Sa unang araw ng pagputok, wala kang halos pumuputok sa araw. Nandito na. At mula pa kagabi, simula na maghakot ng mga mahahakot na basura dito sa lugar, sa Tabora, sa Divisoria, napakalaking bagay na makita ng mga kababayan natin na may gobyerno na nagkakaayos ang lahat at hindi papayag na manatiling magulo, hangin, matambakan ng basura itong mahal natin lungsod ng Maynila. Yan. So, Edil at Katina, ang 5 hakot na to. At saka ikaw rin. Napakarami. Ikaw rin, Sherwin, magpahinga ka rin. Baka magpahakot ka pa dyan. Hindi, mamimigay tayo. Hindi tayo magpapahakot. Alam mo na tayo, palagi nagbibigay. So mamaya, mamimigay tayo. Walang pahinga. Grabe na. Oo, Grabe iba. naman tong Pride detergent na ito. Walang pahinga. Oo, ganyan kamahal ng Pride detergent ng ating mga kababayan. Ayun. Nakikinig ba si nakikinig doon. Birthday mo ulit si Rafael. Director, nako, maraming salamat sa inyo at hindi niyo pinapabayaan itong lungsod ng Maynila. Yes, sir. Agad, talaga kayo umaaksyon. Pakibati ulit si Director. Director ng Hawkers Division, Happy New Year po. Happy New Year, sir. Happy New Year. Si Rapi Alejandro. Rapi Alejandro. Oo. Yan, no? Talagang nagbabantay si Director Rapi Alejandro
kung ano yung mga development at nakatutok nga daw siya, nanonood ngayon sa DZRH. Nagulat na nakita yung kanilang operasyon dito sa Tabora. Loob-looban to ng bahagi ng Divisoria. Malapit to sa may Divisoria Mall. Kaya kung pamilyar ng ating mga kababayan, So, yung hilerang ito, tignan mo yung likod, ito ililinisin pa nila. Napakarami pang iniwang bakas dyan ng basura ng mga nagpipamilihan nitong bagong taon. So, within the day, hindi lang within the day, baka within the morning, tapos na to dahil hindi pa nga sumisikat tong araw na simula na. Mga alas 7. Alas 7 po, magpa-flashing naman kami. Flashing naman yun, no? Ang pinaka-importante na malinis at makita na ating mga kababayan na babalik sa Divisoria na maayos at organisado yung hawkers dito sa pagpapatupad ng kanilang mga panuntunan sa bahagi nitong Divisoria sa lungsod ng Maynila. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang napakasipag. Buena mano. Ngayong New Year morning. Happy New Year, January 1, Sherwin Alfaro. 6:23. Magsulog ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Tuloy ang mga ACS Balita ngayong unang araw ng 2026. Minus Jerry Bat, Anthony Taberna, kami muna ang inyong kasama. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Si Presidente Bongbong Marcos nanawagan sa mga Pilipinong harapin ang bagong taon ng may pag-asa at sama-samang layunin. RH14 Let Narciso mula sa Malacanang. Miss Let, Happy New Year! Happy New Year at good morning, Edniel at Tina. Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino sa buong mundo sa pagsalubong sa taong 2026. Sa kanyang New Year's message, sinabi ng Pangulo na ang pagdating ng panibagong taon ay panahon ng pagninilay at pagbabago. Nagbibigay niya ito ng oportunidad na magbalik tanaw sa nakaraan, kabilang ang mga aral, mga hamon at tagumpay. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa mga Pilipino na harapin ang bagong taon ng may pag-asa at sama-samang layunin. Marapat anyang yakapin ang 2026 ng may disiplina, kumpiyansa at pagkakaisa para sa ikauunlad ng bansa. Sabi pa ni Pangulong Marcos, higit sa mga pansariling resolusyon, paanyaya ang bagong taon para suriin kung paano tayo mamuhay kasama ang bawat isa, paano tumulong sa iba at paanong nakaapekto sa bayan ang ating mga ginawang desisyon. Binigyang diin ito na nagiging matagumpay ang lipunan kapag pinipili ng mga tao na magkaroon ng malasakit, nagseserbisyo higit sa pansariling interes at buo ang pag-asa. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Miss Let. Yes, Anyal. Update lang ulit doon sa pag-celebrate ng bagong taon ni Presidente kasamang pamilya pero nire-review yung budget natin. Oo, kasi ang tanong ng Malacanang Press Corps sa Palasyo ay saan ba sasalubungin ni Pangulong Marcos ang bagong taon? Ayan, at ang sagot sa atin ay sa Malacanang lang ang presidente. So, ibig sabihin, sa Malacanang sinalubong ni Pangulong Marcos kasama ang First Family itong 2026 dahil wala daw biyahe ang Pangulo dahil abala nga siya sa pagre-review sa budget. At within the week, yan ang kanilang pangako o next week. Oo, ang sabi first week, pero First may week. binanggit kasi na may binanggit na date na January 5. So, inaasahan natin by sa Monday. Lunes. Alright. Maraming salamat to Let. Good morning. Good morning. Balik sa inyo, Edniel. Si Miss Let Narciso, ating reporter in Malacanang. ACS Balita. Mayroon lamang tayong Flash Report. Flash Report. Ito nagmamadaling balita, lalaking sakay ng motorsiklo patay makaraang sumemplang dyan sa C4 Road sa Malabon City. Ang detalye ng balitang yan ihatid ni Arch 23, Edwin Duque. Edwin.
Tina Ijel, kinilala na ng pamilya itong 22 years old na lalaki na namatay sa pagkakasemplang dito sa bahagi ng Sipor Road sa mismong tulay ng Lungos sa Malabon kaninang pagsalubong ng bagong taon. Hindi matanggap ng pamilya yung pagpanaw ng kanilang kaanak dito sa Malabon, Hospital ng Malabon, dito sa may bayan ng Malabon. Sa ngayon ay kasalukuyang inilalabas na itong bangkay para dalhin sa punerarya. At makita natin yung mga kapatid at mga kamag-anak nito ay nag-iiyakan dito sa harap mismo ng Hospital ng Bayan na Malabon dahil kanina lamang bago ang bagong taon ay kausap pa nila itong si Carlo Gulya. Itong si Carlo Gulya ay umalis at sa pagsalubong ng bagong taon ay nakamotor ito sakay ng kanyang motorsiklo ng mapadaan dito sa C4 Road sa may Lungos Malabon nang may nagsasabing car accident yung nangyari pero wala naman daw silang nakita sa sasakyan doon kaya nagpapatulong sila ngayon sa pulis para makuha yung CCTV camera para malaman kung ano yung katotohanan, kung self-accident ba ito dahil may nagsasabing may nagpaputok sa kaban ng Sipor Road at maaring nagulat itong biktima na dahilan ng kanyang pagkakasimplang sumubsob yung kanyang mukha. Kaya yung kanang bahagi ng mukha nito ay matindi ang pinsala na ito yung naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Bagamat nadala ito dito sa ospital pero dideklara ng doktor na wala ng buhay. Edwin, oo. Nandiyan pa ba yung yung pamilya na naalis na ba sa ospital yung victim? Sa lukuhin ng binalot na, nakita ko at pinalabas na yung mga kaanak. Pero ayaw nilang magpa-interview kanina at yung nakuha na nating video, isa sa kanyang kaanak ang nagwawala dahil na dumating dito nga sa ospital. Nang malaman niyang patay na ay kanya-kanya nang iyakan dito sa labas. At nung kausapin natin, ayaw na mag-usap ka rin naman dahil talagang naintindihan natin dahil yung damdamin nila na kasama nilang bagong taon pero after ng New Year ito na yung kanilang nabalitaan nga na tumawag sa kanila na patay na yung kanilang kaanak. Edwin, Yes. nakainom ba itong biktima? O galing sa parties? Oo. Maari, ang sabi nung tita niya kanina ay nakainom. Pero hindi pa naman sinabi ng doktor na ito'y nakainom pero sinabi lang nagkaanak na nakainom. Siguro may hindi alam kung bakit lumabas. Pero ito yung nadali ito kanina, yung pagsalubong ng bagong taon kalakasan ng mga paputok. Kaya dapat makita doon sa CCTV kung yan ba ay sumimplang dahil sa nagulat o nagulat ng lakas ng mga paputok o merong may sasakyan na nakabaga dito dahil sa lugar wala na daw nakita sasakyan pero may nagsabi daw doon na car accident. Oo, ibig sabihin, Edwin, walang helmet itong biktima. Yan ang isa pang dahilan, walang helmet kaya napisala yung kanyang ulo na bagok. Nabagok doon sa kalsada habang tumatakbo ng ito'y ilap. Alright. Okay. Maraming salamat pero grabe unang araw ng taon. Mayroon tayong ganitong balita. Nakakalungkot na balita. Oo, nakakalungkot dahil makikita mo yung iyak ng kaanak na mahal daw nila talaga itong batang ito, 22 years old, na namatay nga dahil sa aksidente. So yan, ating update mula rin dito sa Ospital ng Malabon, RH23. Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Edwin. Standby lang sa iba nating mga reports. Yan ho ang kabuuan muna ng mga ACS Balita. Kami ang inyong mga nakasama. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. 6:34. Balitang maaasahan. ACS Balita. Report. Flash Report!
Nako, sunod-sunod naman ngayong umaga pagtapos ng report kanina ni Edwin Duque na aksidente ng motorsiklo. Ikinamatay ng lalaki dyan sa Malabon. Meron ding aksidente rito sa area naman ng Maynila. Nandyan sa lugar, unang-una si RH29 Boy Gonzales. Boy. Edwin, Tina, dito ako sa kanto ng Jose Abad Santos at Tayuman sa Tondo, Manila. Wasak na wasak itong isang motorsiklo na kulay pink at nakahiga pa yung isang lalaki dito sa pinakakasal. Halos magkasunod na kaming dumating ng ambulansya ng lungsod ng Manila. Good morning. At yung itong aksidente nangyari kanina lamang, kaya agad itong nirespondihan ng ambulansya. Pero isa sa mga Manila Police District Enforcement Group, sa nito, Talusig, ilan yung team rito? Kami sa silang victim. Naka-motor, pareha? Yung isa, itong isa, Mio. Ito yung Mio, yung wasak na wasak yung motor. yung natin, Nagkaroon tapos yung eastbound, galing sa Ayuma, papuntang Tatawid. eastbound. Tapos dito sila nasalpuka sa katong-kato. Yung max natin galing ng northbound papuntang southbound. May traffic light naman, gumagana. Pero anong initial na ano nyo? Na Most likely, yung kasi kaya nangyayari yung disgrasya pagka nakikita nilang maluwag yung kalsada. Nakita advantage nila even though may stoplight tayo. Oo. O traffic light. Kaya nagsalpukan. At isa na lang, kamusta itong nakahiga? May mga Napalihan yata na nabalian. sa kanyang ulo. Yung lalaki, may helmet parehas ba? Yung isa walang helmet. Yung naka-NMAX. Okay, salamat po. Ayun, salpukan. Ito yung binan. Ayun, yung lalaki, dito pa, nabalian lang ang pinakatawan. Tapos yung wasak sa wasak, yung dating at yung ng mga itong police ay aalamin nila kung mga nakainom itong mga biktima ng aksidente dito sa Tayuman Corner, Abad Santos sa Tondo, Maynila. Unconscious ba yung isa? Unconscious pa yung isa? Oo, yung nakakausap naman kasi yung Okay. niya, Okay. yung dinadaing niya, may kasama siyang dinadaing niya, parang sabi nga ng pulis, parang nabalian. Kaya kailangan dumating yung kailangan na isakay sa ambulansya at madala sa paggamutan. Babalik tayo sa Alright. follow-up dito sa nangyaring aksidente. Kami lang. Kaya inabot ako nakabulagta rito sa nabanggit na lugar. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Mayroon sa ating mga idol, lumahabol ang dalawang kumbatsero. Kami muna ang inyong kasama ngayong unang araw na 2026. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Ito talaga mga partner, literal na frontliners natin. Lalo na kapag mga very very important events such as itong ang pagpapalit ng kalendaryo. Parang hindi lang higit sa reporter tong mga ito, partner. Nakatutok talaga sila doon sa mga kababayan natin na kailangan ng mga immediate attention. Ganyan, yung mga binabalita natin na aksidente, napuputukan. Oo, at malamang wala pang tulog ito, partner. Yes, nakaantabay talaga yan. Ang Department of Health sa pangunan ng kanilang Secretary Ted Herbosa, at ngayon naman kasama natin ang kanilang tagapagsalita si Assistant Secretary Albert Domingo, Radio H. Asik Albert, good morning, Happy New Year. New Year. Magat Happy New Year, Edniel at Tina. Oo, sir. Happy New Year ang bati namin. Kaya lang, sinundan mo mga balita, magkasunod na aksidente, isa sa Malabon at dito sa Maynila. Kamusta ba, sir, yung assessment natin sa Magdamag dito sa DOH? I understand hindi lamang yung firecracker-related injuries. Mukhang meron din tayong monitoring doon sa mga aksidente. Tama ba, Asek?
Yes, tama yun na Edniel. Actually, naka-monitor ako nung report ni RH29 no, bago ako sumalang. Ito nga yung tinatawag natin na road crash injuries. Ano lang, no, isang bagay lang, minor correction sa lahat ng ating mga kasamahan sa media. Huwag natin tawagin aksidente. Tawagin nating banggaan. Inaalis kasi natin yung para bang senyalis na ay wala akong kasalanan. Kasi karaniwan, merong sigurong nakainom, di ba? Merong hindi naka-helmet. Kasi kung nasusunod yung mga safety precautions, hindi mangyayari yan. Yung talaan ko ngayon, kasi ngayon pa lang pumapasok yung mga Yes, sir. bilang Edniel and Tina, no? Pero as of December 31 ng 5 a.m., kahapon po ng umaga, mas marami po actually yung mga road crash injuries natin, yung mga banggaan, 943. 943 nationwide simula December 21 yung naitala natin. At ang pinaka mga rehiyon po na nangunguna, hindi magandang manguna ka dito, pero yun yung kasi maraming tao eh. Region 4A, Calabarzon, 139 cases. Region 7, Central Visayas, 115. Tapos Region 11, Davao, 114. Karamihan po talaga dito, mga lalaki, mula 15 hanggang 29, 15 to 29 years old ang mga apektado. At pag tinignan natin yung datos, kaya pa yung mga sinasabi natin, Edniel sa Katina, base sa datos kasi yun. Una, ang karamihan po dito ay mga rider, mga motorsiklo, 69%. Nakita ko nga yung report, no, parang rider yata yung nakasemplang 69%. Tapos yun namang pong mga nakainom, 12%. Malaki po yun, kahit sabihin mong 12 na mukhang maliit. Hindi, maraming yun. That's equivalent to mga 114 na kaso ang nakainom dun sa ating talaan. 815 sa talaan or 86% ang hindi gumamit ng kahit na anong safety accessories. Ibig sabihin, pag rider, dapat naka-helmet na approved ng DTI. Kapag four-wheeler naman, dapat po naka-seatbelt. Oo. Asek, sa mga nabanggit nyong datos, ano pong, kung ikukumpara nyo po last year, ano pong difference? Kumpara sa last year, actually, mas mataas ng 84% kumpara ng 2024. For the same period, no, December 21 up to December 31. Kasi, Tina, nung 2024, yung naitala ay 513 lamang. Nasa 943 tayo. So, isa nga to sa mga maraming salamat na yan ng bungang tanong ninyo. No? Kasi, karaniwan nakatutok tayo dun sa fireworks-related injuries. Maya-mayang umaga papasok yung numbers niyan at medyo kami rin ay kumbaga nag-aantay. Alam namin pinakamarami talaga yung pasok December 31 ng gabi. So antayin natin yun. Pero nakakalimutan ng ating mga kababayan, lalo na ngayon siguro may mga pauwi, tamang-tama kung nakikinig po, no, kung nakainom kagabi, kung medyo nahihilo or puyat, wag na ho tayo magmaneho, magpahinga ho muna tayo at hayaan muna tayong uminom ng maraming tubig para maalis yung alcohol sa sistema natin. Yung magandang payo yun na Asek Domingo, ano yung mga dapat gawin ng magaling parties? Oo. Kasi kanina, bukod dun sa report ni Kuyang Boy G, yung report naman ni Edwin Duque, rider din siya, Asek. Tapos, galing din sa party, nakainom din daw. Isa rin yun sa mga Sumemplang. Nasumemplang rin. Ngayon, parang kung mayroon mang ibang rason yung aksidente or yung pagkakasemplang niya, ibang na yun, secondary factor na yun. Talagang hindi, ang una is nakainom talaga. So, ang unang payo is mag-rehydrate, Asek. Yes. Well, ang pinakaunang payo sa lahat, Edniel, is wag nang uminom, di ba? Pero wala na, nakainom na eh. Bigyan ko kayo ng tip. Ngayon, pagka nakainom na nga, hydration po, no? Lalo na yung mga galing sa party ngayon, wag ho tayong pumasok. Marami kasi nga yan eh, mga paniniwala na hangover cure, kesyo kumain ka ng ganito, kumain ka ng ganyan. Alam niyo, si medisina, simple lang po talaga yan, yung tubig, hydration. Bakit epektibo sa mga, hindi ho ako kasama doon, pero yung mga manginginom, parang yung pag naglugaw ka sa umaga. Kasi yung tubig doon sa lugaw, yung sopas, hinahydrate yung katawan. Pares. Don, pakibilan nga ako ng pares ngayon. Asek, ano bang dapat? Mainit, maligamgam, pwede rin o tanong, cold water? Okay naman po. Wala naman po na pinipili na temperatura yung hydration natin. Kung saan po tayo komportable. So, yung iba ko para mabilis makainom, maligamgam mga iniinom. Kasi pag sobrang init naman, syempre ayaw mo natin mapaso. So, ang importante is mag-hydrate tayo. In one day, dapat ang iniinom nating tubig, mga 6 to 8 glasses, Tina. So, kung nagre-recover ka, bakit kasi ang hangover, ang kalasingan, na ganun ang epekto? Yung alcohol kasi, dagdag sa walan tayo ng tansya, kaya
kaya nga sumisemplang na nawawala yung tansya natin. Yung ating tawag dito, yung kidney natin, yung bato, napapaihirin na madalas kaya tayo nadidehydrate. Ganun pala. Alam mo, partner si Asik, very, bukod sa credible to magsalita dahil DOH spokesperson, nakakatakot to magbanggit eh. Kasi pag nakita mo yan sa personal, very fit na tao. Sa picture Pinapanindigan. din, makikita sa picture mukhang physically fit. Mukhang hindi nagpapares kapag umaga eh. Si Asik. Pero sir, iwan lang namin yung sa hangover dahil, nagawa na natin yung point. Pero balikan ko lang, I understand mamaya pa yung dating ng mga firecracker-related injuries na report. Pero comparing doon sa last year, so far sir, ano nakikita natin? Pwede kitang bigyan ng datos from last year para alam natin, no, kumbaga nakaantay na lahat ng mga news desk, ito yung comparison. Noong 2024, or rather, December 31, 2024, umabot ng halos 200, isang ano lang yun, yung isang gabi, halos 200 yung bilang nung kaso. At kaya kami medyo sabihin na nating tawag dito, ano bang term sa English? Basta cautious yan, maingat kami sa pagpasok ng datos kasi all the way up to December 30 ay mas mababa yung bilang kumpara sa 2024, Edniel and Tina. Pero alam nga naming mga taga-DOH saka doktor na hindi, ang pinakabugso kasi niyan yung mismong bisperas. So yun ang aantayin natin, no? Yung parang kumbaga comparison natin sa isang gabi nung New Year's Eve 2024 turning 2025, nasa almost 200 cases. Sana naman hindi umabot doon, pero based dun sa mga reports na sa lahat ng himpilan, naka-monitoring ho kasi kami, no? So parang nakikita namin, parang pumapasok yung iba-ibang mga fireworks-related injuries. Actually sir, napansin nga namin ngayon kasi bago naman tayo sumalang sa mic, nag-ikot tayo sa kalsada, partner. Kakaunti yung smog. Tapos maliban dun sa areas na may parties talaga, wala ring halos basura ng paputok, yung mga papel ba? So parang ang dating sa akin is indication na kakaunti yung nagpaputok ngayon relatively. Sana ganun. Sana. Naway magdilang ang Helka, Edniel, no? Magandang indication 'yan. At isa rin, buti napansin mo yung nabanggit mo yung basura mula sa paputok, no? Isang paalala rin 'yan na valid sa ganitong oras sa ating mga magigising po at maglilinis, lalo na dun sa mga may mga nagpaputok. Huwag pong pulutin yung paputok. I-echo ko po yung advice ng ating Bureau of Fire Protection, no? Gustong-gusto rin ng DOH syempre, ay diligan nyo ho at ibabad ninyo ng at least mga 5 minutes yung paputok ng tubig. Hayaan yung malusaw yung papel. So, kuha kayo ng timba, buhos-buhusan nyo, or kung naka-hose kayo, huwag nyo lapitan. Diligan nyo lang ho, buhusan nyo, parang babad na babad siya. Tsaka nyo lang siya, walisin na. Huwag hong hawakan, huwag pupulutin, itabi na lang. Tapos, ang sabi rin ng BFP, hindi yan na tinatapon sa pangkaraniwang basurahan. Karaniwan yan, nilalagay yung parang pulbura. Pag natanggal na sa papel at natunaw na, nilalagay sa lupa at hinahayaan doon. Oo, maganda rin palang payo yan ngayon sa mga nangungulekta ng basura. Yung kanina, yung report ni Sherwin, sa yung naghahakot dyan sa Divisoria ng basura. Alam mo, nalungkot naman ako doon sa binanggit ni Asek dahil nalala ko yung insidente sa Tondo. Yun yung nangyari. Asek, alam mo naman ito, diniligan na yung paputok eh. Yung pala, dapat 5 minutes at least yung babad. Saka basang-basa. Dapat basang-basa. Kasi ang ginawa, pinuhusan ng tubig, akala niya hindi nasasabog. Sumabog nakapatay pa ng bata. So ganun pala dapat mga 5 minutes at least, Asek. Yes, actually, alam mo, nung narinig ko lang rin, naka-monitor ako sa mga press con ng BFP tsaka PNP. Ang punto nila is, yung dapat matagal nakababad. Kasi pag binasa mo lang siya ng konti, parang ano pa nga daw yun dumadagdag yung peligro pag konti lang yung basa. Ikalawa, balik tayo dun sa Tondo, no, yung kawawa yung bata, yung 12 years old. Kasi parang rinipack niya. So, ang isa pang maaaring binasa mo nga at maaaring nalusaw yung packaging, pero kung merong bata, lalo na mga bata, nako po, na biglang para bang inipon, tapos pinagsama-sama sa maliit na lalagyan, parang nagkarga ka uli ng maliit na granada. Yan, no, pinapakita sa ating video. So sir, yung kabuuan ng report or monitoring ng DOH, again, inaantay pa ho natin sa mga kababayan yung pasok ng December 31, at least yung gabi, data sa firecracker-related injuries. Yes. Yung road crash natin o yung mga banggaan, ano pa sir yung ano yung pinaka-assessment natin sa pagsalubong ngayon sir ng 2026?
May isa pa tayong pwedeng pag-usapan na putukan na Edniel sa Katina, pero hindi rin nakakatawang putukan to. Putukan ng ugat sa utak tsaka sa puso. Yung tinatawag na stroke, 'di ba? Brain attack tsaka yung heart attack. May datos ako as of December 31 morning rin at alam natin tataas pa to. No? Tawag natin dyan collectively non-communicable diseases. Yung tatlong binabantayan, brain attack, heart attack, tsaka hika. Yan, kasama ko dun sa mga hinika. Meron kasi yung hika. So kagabi, pagkabati at matataasin yung bilang yan. Alam natin yan na dahil habang umuusok, medyo hihingali ng mga may hika. Sa ating bilang, as of December 31, 5 a.m., 288 po yung total na pinagsama-sama na stroke, heart attack, tsaka yung hika. Ang bilang po, ang breakdown, 180 ay nagkaroon ng brain attack, 77 ang heart attack, 31 bronchial asthma. Bigyan ko ng message, Edniel, tsaka Tina, no? Kasi ngayon, I'm sure marami pang mga pamilya, mga tradisyon yan, di ba? Para bang sumasalubong sa gabi, tapos sa mismong araw ng New Year, kumakain. Ingat-ingat pa rin ho tayo sa maalat, matamis, mataba, at saka mamantika. Ayaw natin dumagdag sa mga numerong ito. Oo, Asek, kamakailan na inilinaw nyo o tiniyak nyo na wala pang super flu dito sa Pilipinas. Pwede nyo po bang paliwanag sa amin, ano bang sintomas ng super flu? Dahil di man lingid sa ating kaalaman na marami ngayon ang may trangkaso at may inuubo at sinisipon. Ano po ba yung mga signs o mga masasabing may super flu ang isang tao? Opo, yun pong super flu, una Tina, kaya lang siya natawag na super flu dahil hinahanap ko nga yung scientific name niya, mahaba siya Sa totoo lang, parang ano yan, alala nyo nakalimutan ko na yung pangalan, merong sikat na variant ng di umano ng COVID na hindi rin naman na siya, ano ba yun? Basta anyway, pag madali kasing i-report, nagtatraction yan hindi lang sa atin, maski sa international. Pero yung super flu ay influenza A, yan yung ano niya. Ang pinaka-subtype nga niya, AH3N2. Yon, nakita ko na. AH3N2. Nagkaroon na po niyan sa Pilipinas. O wag ko tayo matatakot. Nagkaroon na po yan sa Pilipinas ng mga bandang July, August. Mild rin po yung sintomas. Dahil parang ang flu kasi, nagbabago-bago po yan ng anyo. Tawag natin doon mutation, pero hindi naman siya ibig sabihin delikado. Ang sintomas ganun pa rin po. Ubo, sipon, lagnat, pananakit ng katawan. Now, Tina and Edniel, sa ganitong panahon, lalo nakakagaling na natin sa putukan ng mga fireworks at maraming ang usok sa kagabi, minsan iisipin natin baka nagkaroon tayo ng flu, no? Kaya lalo na ngayong umaga, baka may magising dito sa ating mga kababayan tapos sabihin, bakit namamaos ako? Tapos sumasakit ang lalamunan ko. Yung pala kagabi, ang todo birit my way, 'di ba? So hindi siya kaagad flu. Magkakahawig ho sila ng sintomas, pero ang kailangan natin bantayan kung ang sintomas na ito ay lumalabas sa mga matatanda, yung ating mga seniors, tsaka sa mga bata. Kasi sila yung pinaka-vulnerable. Tinawag lang na super flu dahil ang difference po niya ay? Okay. Ang full scientific name niya, Influenza A H3N2 J241 lineage, subclade K. Diba? Para siyang gamot, Tina. Kaya siya tinawag na super flu. Nilabel na super flu. Hindi dahil basta iba na lang super flu. Hindi dahil sa mas matindi itong klase ng flu o trangkaso. Yes. Okay. At ang magandang balita, dahil wala pa naman siyang dito. pangalanan. Okay. Sir, makibalita kami mamaya, sir, doon sa full report nyo. At in the meantime, sir, ingat ho kayo at maraming salamat. Happy New Year. Yes, thank you Edniel and Tina sa oras at Happy New Year rin sa lahat ng mga kasamaan sa DZRH. Good morning! Happy New Year! Ang DOH spokesperson na si Albert Domingo, 6:58. RH number 1. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Gaya nung inyong narinig kanina, tuloy ang Pasko Panalo promo ng Pride Detergent. Kahit to Happy New Year, unang araw partner ng 2026. Tuloy. Antakin mo. Tapos na ang Medianoche, namimigay pa ng pang Medianoche. Pang Chinese New Year na yata ito. Pang Valentine's. Pwede. Mananalo kayo ng pang Valentine's o pang Chinese New Year kung kayo avid listener at maalala nyo ang ating word of the day for this first day of 2026. Ating word of the day ay Happy 2026! Mga nyo si RH6 Sherwin Alfaro, lalo-lalo na dyan sa Divisoria, Maynila.
7:02 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, Nationwide, Worldwide, at Netwide. DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Pangunahing balita. Narito na ang mga pangunahing balita. Mga biktima ng paputok na dagdagan pa, 2 na putulan ng daliri sa pagpapalit ng bagong taon. Pangunahing balita. 89% ng mga Pinoy sisimula ng 2026 na puno ng pag-asa. Congressman Libiste, pinatatahimik ng ilang mambabatas daw hinggil sa 2 milyong pisong Christmas bonus. Senadora Amy may paliwanag kung bakit hindi lumagda sa tinawag niyang 2026 giniling budget na binubusisi na ng Malacanang. Vice Mayor ng Iloilo na aksidenteng nabaril ang sarili sa makabilang buhay na. At aso sa Baguio City patay matapos ma-stress sa ingay ng paputok. Pangunahing balita. Yan ang headlines sa ating mga pangunahing balita. Ngayong unang araw ng taon, ang 1 ng Enero taong 2026. Sa ngalan ho ni na Jerry Bat, Anthony Taberna, kami ang inyong makakasama. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Pilipinas, masayang sinalubong ng mga Pilipino ang taong 2026. Kapansin-pansin sa pag-ikot ng DZRH News na mas kakaunti ngunit mas malalakas naman ang mga paputok ngayong salubong 2026 kumpara sa nakalipas na taon. Bagamat bago pa raw pumatak ang alas 12, maririnig na ang kaliwat ka ng mga putukan, maaga namang natapos ang mga ito. Sa ulap ng DZRH reporter sa salubong 2026 special coverage, ilang individual ang nasampulan ng mga pulis dahil naman sa pagmamaneho ng lasing, pagdadala ng peking baril at pagbitbit ng illegal na droga. Ilang kaso rin ng firework-related injuries na itala sa iba't ibang mga ospital sa Metro Manila dahil ng Jose Memorial Medical Center kung saan sunod-sunod na nagsidatingan ng mga pasyenteng naputukan ilang oras lamang matapos salubungin ng bagong taon. Pero sa huling tala ng Department of Health, nasa 140 ang bilang ng mga naputukan at inasahang madadagdagan pa ilang oras lamang mula ngayon. Pangunahing balita. Kaugnay ng balitang paputok, 28 katao na kinabibilangan ng menor de edad ang biktima ng paputok sa Caloocan sa pagsalubong ng bagong taon. 2 sa naturang bilang ang naputulan ng daliri sa Caloocan Medical Center matapos na madali ng paputok na Bin Laden at King Kong overload. Sa tala ng pagamutan, karamihan ay nakauwi din dahil hindi gaanong malala ang kanilang sugat. Karamihan sa mga biktima ay nasugatan matapos madaplisan ng paputok habang nakikiusosyo at nanonood sa nagsisindi ng firecrackers at pyrotechnic device. Ayon sa Caloocan Medical Center, mas kaunti ang bilang ng nabiktima ng paputok kung saan pinakamarami ay nasugatan dahil sa kwitis. Sa panayam naman ng DZRH News kay Department of Health spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo,
Bagamat inantay pa ang pinal na o bagong bilang nitong mga fireworks-related injuries, tungas namang kapansin-pansin ng road crash incidents at injuries mula sa 2024 going 2025 salubong kumpara sa salubong ng 2025 patungong 2026. Ayon kay Domingo, mula December 21 hanggang sa katapusan ng taon, nakapagtala ng 943 na road crash injuries sa Department of Health sa buong bansa. Pangunahing balita. Nagrereklamo ang ilang residente sa Tondo, Maynila, partikular ang mga senior citizen matapos silang mapuyat dahil sa kanilang mga kapitbahay. Mapuyat si Boy G. Yung mga senior pala sa Tondo. Hindi naman taga Tondo si Boy G. Partikular itong mga senior citizen matapos silang mapuyat dahil sa kanilang mga kapitbahay na humabol pa raw ng pagpapaputok matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Sa report ni RH29 Boy Gonzales, humihingi tayo ng update dito, hindi raw nakatulog ang mga residente dahil hanggang alas 5 ng umaga, Ay, grabe. may nagpapaputok pa rin. Hindi pa ubos. Nako, sa bahagi ng Arpapa. Hindi taga rito si Boy Gonzales, Arpapa. Pero, Hindi siya senior. taga rito. Isang tindahan naman ng paputok sa Arpapa, Obrero, sa Tondo ang inubaga na sa pagbebenta ng mga firecracker. Nagkalap din ang mga basura sa naturang area mula sa mga balat at pulbura na ginamit na paputok kagabi, habang ang Blooming Street area naman ay maagang nalinis ang mga basura. Pangunahing balita. Mas kakaunti ang mga na-admit na pregnant patients ngayong taon. Sa monitoring ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila kahapon, kakaunti lamang ang mga pasyenteng buntis na na-admit sa ospital sa huling araw ng 2025. Ayon kay Hospital Senior House Officer Dr. Luis Legaspi, 40 hanggang 50 buntis ang karaniwang ina-accommodate nila araw-araw. Gayunman, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon kahapon ay 12 buntis na pasyente lamang ang naitala ng ospital. Git ni Legaspi, bago pa man ang salubong ng bagong taon, ay handa na ang kanilang ospital para sa inaasahang pagbuhos ng mga pasyenteng manganganak kasabay ng pagpasok ng taong 2026. Samantala, 2 New Year babies ang isinilang sa Fabella Hospital kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. Pangunahing balita. Alas 7:10 ng umaga, mayorya sa mga Pilipino ang nagsabing sisimulan nilang bagong taon ng may pag-asa. Batay sa isinagawang survey ng social weather stations, 89% sang umaasang mapupuno ng pag-asa ang kanilang buhay kaysa pangamba itong pagsisimula sa taong 2026. Mas mababa naman ito sa 90% na naitala noong 2024, gayon din sa 96% na inulat noong 2023. Samantala, 11% na nagsabing sisimulan nila ang bagong taon ng may takot. Mas mataas kaysa sa 10% noong nakalipas na taon. Ang naturang survey ay nilahukan ng 1,200 Filipino adult mula sa iba't ibang panig ng bansa at isinagawa noong November 24 hanggang 30. Pangunahing balita. Samantala, patay na ang isang vice mayor sa Iloilo matapos aksidenteng mabaril ang kanyang sarili habang nasa bahay sa Lapas, Iloilo City. Ayon kay Dueñas Iloilo Mayor Robert Martin Pama, naisugod pa sa ospital si Vice Mayor Amy Paz Lamasan at naoperahan ngunit nasawi rin kinalaunan. Sa ulat, naghahanda ang biktima para bumiyahe patungong Dueñas noong December 30, 2025 at habang nag-iimpake, aksidente nitong nakalabit ang kanyang sariling baril at tinamaan sa tiyan. Pangunahing balita. Inihayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na pinakiusapan siya ng ilang kapwa mambabatas na wag daw isa publiko ang tig 2 milyong pisong Christmas bonus o bonus sa Christmas party na ibinigay sa mga miyembro ng Kamara. Ayon kay Leviste, nang makita niya ang mga tseke, kinunan niya agad ito ng litrato, ngunit agad umano nagkaroon ng panik at may tumawag pa sa kanya para pakiusapang huwag ibahagi sa publiko. Patunay umano ito ng matinding paglihim sa mga ganitong allowance. Kinumpirma rin ni Leviste na bawat kongresista ay nakatanggap ng cheque nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Wow. Na ayon sa liderato ng Kamara ay karagdagang pondo sa mga Christmas requirements.
bawat distrito. Sinabi yan sa DZRH News interview kahapon, partner. Ngayon man, sinabi ni Lebiste na ibabalik niya o ibinalik niya o hindi niya tinanggap ang cheque sa House Committee on Accounts dahil hindi siya sang-ayon sa naturang pondo. Pangunahing balita. Hindi nilagdaan ni Senator Amy Marcos ang Congress-ratified na 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.7 trillion pesos dahil sa umano'y presensya ng tinawag niyang giniling o soft pork barrel funds. Ayon kay Marcos, bagamat kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa paglalaan ng pondo, tumanggi siyang pirmahan ang bicameral report at ratifikasyon ng 2026 General Appropriations Act. Tinukoy niya ang halos 143 billion pesos na pagtaas sa soft pork mula sa orihinal na panukala ng Malacanang bilang dahilan ng kanyang pagtutol. Kabilang anya sa mga ito ang pondo para sa MAIFIP, AIX, TUPAD, Farm to Market Roads, tulong sa mga magsasaka at mangingisda at Local Government Support Fund. Ikinabahala rin ng Senadora ang paglihis ng flood control funds patungo sa mga programang may kaugnayan umano sa political incentives. Pangunahing balita. Hala, yung kasamahan daw nung na-aksidente, partner, sa Maynila, sa report ni Boy Gonzales, inaway pa raw yung mga responder. May tension ba dyan, RH29, Boy Gonzales? Boy? Oo, nagkaroon kanina ng tension yung mga dito sa pagitan. Yung isang kabanggaan, di ba yung isang kulay pink na Rusi na wasak-wasak. May kabanggaan yun, isang NMAX. Dumating yung mga kasamahan. Yung mga first responder natin na ginagamot yung kasamahan, may mga sugat. Kaya dumating na yung mga kasamahan. Habang siya binibigyan niya ng first aid ng responder, inaaway pa. Ang first responder natin, ano na pangalan mo ulit? Lawrence Pepito. Lawrence. Ang tanong ko lang, bakit ba inaway ka ng mga kasamahan itong ginagamot mo? Ang akin lang po naman sa akin, bilang isang responder, pag once na dumating kayo sa area at hindi nyo alam yung nangyari, kumalma kayo, mag-relax kayo kasi buhay naman yung pasyente. Hindi naman natin nakakalain yung aksidente ngayon eh. Ang kami lang, nagbibigay lang kami ng tamang pagkagamot sa pasyente natin para maging maayos. Ano sabi ng mga kasamahan? At sa amin lang bilang responder, sila Paste, sa Darren, huwag niya kaming awayin na sisigawan kami. Huwag naman ganun na mumurahin kami. Mali yun. Kasi responder lang kami. May kanya-kanya nga kami pamilya eh. Tinutulungan pa namin ibang tao bago ang pamilya namin. Ayun lang ang aking tugon dun. Okay, yan. Ayan yung isa sa mga responder. Tapos na, dinala na ng ambulansya yung yung binigyan niya ng first aid dito sa butit may mga traffic police ang nandito para nasawata kasi ang dami nila eh. Pero dito 10 yung mga dumating at nung ginagamot, ayun inaway, maya bukod doon, yung mga magkakasama, kasi yung kasamaan ng mga na-aksidente, yung isang NMAX, merong umaawat din. Nung habang inaawat din ng mga magkakasama, ayun, nagalit din kasi nga medyo sabi ng mga otoridad ay nakainom sila. Kaya yan yung nangyari. Ayun, ay naging mapayapa. Mabuti na lamang, nandito yung tauhan ng Manila District Traffic Enforcement Unit na dapat na napigilan itong sana away nitong mga grupo sa itong mga responder na bigay ng first aid. Pero boy, sa mga aksidente. Panghuli na lang, ano nang update dun sa dalawa? Ano na yung status? Yung una natin na yung dinilang ambulansya, may bali daw sabi ng mga pulis. Tapos yung isang biktima na may sugat sa ginagamot, binigyan ng first aid, may mga sugat at may iniinda sa katawan. Kaya meron din dumating dito naman ng ambulansya naman ng Bureau of Fire Protection. Isa na kaisa para madala rin sa ospital. Pero yung motor na involved sa panggaan ay dito pa at dadalhin na sa traffic office nila dito sa
A. Bonifacio. Ang nakita ko lang wasak na wasak, itong kulay pink. May kasakay pa kayo na Ednel, Tina, may kasaka, may kaangkas. Yung angkas, May kaangkas sa babae, hindi nasugatan. Magaling daw kasi nakatalon. Yung babae. Magaling kaya hindi sa nasugatan. Naka-helmet yun eh. Yung bares. Ito yung LMAX na involved. Nakita ko rito ay wasak ito, nakita ko pa lang. Wasak na wasak din pala yung pinakaunahan. Itong NMAX na kulay itim. Yan, wasak na wasak din yung motor nang magbanggaan sila dito sa Abad Santos, Conde Tayuman sa Tondo, Maynila. Ang sabi ng taga-MDRRM, mula kaninang magdamag, 7 na yung aksidente na sila lang ang kanilang nirespondihan na nangyari sa magdamag sa pagsalubong ng bagong taon. Happy New Year, Edniel Datina. Happy New Year. Para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sana wag na madagdagan yung mga aksidente na yan. 7:18, standby lamang Sherwin Alfaro. This time check is brought to you by Happy New Year! Kamusta ang unang mga segundo, minuto at oras, partner? Ayun, nag-countdown. Nag-countdown? Duty? Yes. Nangayon ko lang na partner, ang iyong kasuotan pala'y parang doktora. ang rehistro sa TV. Akala ko tuloy... Kaya ano kay Asek Domingo? Oo, akala ko tuloy ako yung nagko-cover pa rin sa mga ospital, sa mga oras na ito. Ano ka talaga yan si Asek Albert? Peg. Ay, binabagito natin ang pagsalubong sa bagong taon. Tapos na ho ang medianoche, pero nabibigay pa rin. Iba. Ang panghanda. Basta kayo mo, partner, Noche Buena, medianoche. Malamang paabuti pa to ng Valentine's Day. Hindi lang. Chinese New Year. Lahat, Pwede. buong taon. Dahil ang Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent, tuloy-tuloy sa pamimigay ng kanilang blessings. Yan. Nandyan sila. Ngayon sa Barangay 269 sa Divisoria, kasama si RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, Happy New Year! Happy New Year, Ednil at Dr. Tina. Doktor na tuloy. Pinakabagong doktora sa DCRH na mapapakinggan din sa Lunas. Mamaya gabi pa dyan. Lunas sa paputok. Pero walang abala. Hindi lang nga mga doktor sa mga emergency ward ang abala ngayon. Siyempre, abala din ang nagtitinda ng kape dito sa bahagi ng Divisoria na fan ng DZRH. Tignan mo naman habang nagkakanaw yan, yung kanyang cellphone naka-DZRH. Ayan ang patunay at preba na siya talaga ay follower ng DZRH habang siya'y nagtitinda ng kakape dito sa may bahagi ng Divisoria. Nanay, magandang umaga po. Magandang umaga din po. Nasuklian nyo na ho ba siya? Opo. Ayan, nasuklian niya na. Okay, so pwede na namin kayo kausapin. Nanay, palagi kayo nakatune in sa DZRH. Opo. At sino paborito nyo announcer pag umaga? Si Anthony Taberna po. At sino Yun. pa? Si Kuya Boy Gonzales. Ayun, sasabi ko sa'yo. Iba talaga ang mga karisma ng Boy G. Basta Divisoria, Boy Gonzales. Yun. Na kilalang kilala. Dahil si Boy Gonzales talagang Sikat. laban ng Divisoria. Oo. At Batang Maynila. Ito nakausap nyo na ba si Boy Gonzales sa personal? Opo, lagi po. Favorite ko po yung vlogger. Yun. Vlogger Tinan mo, reporter. si Boy Gonzales, Sherwin, mas kilalang vlogger kaysa reporter. Ako nagkakape sa akin yan eh. Ay, kaya naman pala. Nagkakape si Boy Gonzales, kaya naman pala. Yan, no? Kaya talaga yung pagtanong pa lang namin sa kanya kanina. Sabi na, palagi ko nagpapalaw sa DZRH. Yun, no, nakapalaw sa DZRH. Kaya pinapalaw ang vlogger na si Boy Gonzales. Nanay, nagpaborito mo si Boy Gonzales at si Anthony Taberna ng DZRH. Eto, meron kang regalo 1,000 pesos. Yun. Mula sa DZRH. Thank you po sa DZRH po. And Happy New Year sa inyo. Happy New Year po. At syempre, para makuha mo ang ating mini component, dapat masagot mo yung ating word of the day. Ano yung ating word of the day?
Happy 2026 po. Yan! 26. Dahil dyan ako mo ating user H mini component. Hindi ka na lang sa cellphone magpapalo at makikinig. Meron ka ng mini component at meron ka rin user H t-shirt. Yan ang ating color of the year. Pantone. Yan ang kulay ng Deezer H t-shirt. At hindi lang yan, meron ka pang siksik, liglig, umaapaw na Chinese New Year basket. Yan pang Chinese New Year na po yan. Tapos ang New Year ngayon, so ang hintay nyo na lang ay Chinese, ano po, yung Chinese New Year po. O yan, so yan, pang Chinese New Year nyo na yan. At hindi lang yan, meron pa kayong pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, pinakamapula ang Private Bottle Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, Nay. Para sa yan, magiging Koreana ka na. Thank you po. Huwag nyo lang po ikakalaw sa kape, ha? Opo. Gawing creamer, ha? Pinakamabisa yan sa inyong damit, di ba? Opo, mabango po yan eh. Ayan, at siyempre, sa mga nais, meron ka bang batiin, nanay, ng Happy New Year? Dito ka rin ba nag-New Year sa daan? Sa amin po, sa bahay po namin. Saan po ang bahay niyo po? Coral po. Sa Coral. Batiin mo naman yung mga pamilya mo na nandiyan sa Coral. Binabati ko po ng Happy New Year yung 2 ko pong anak, si Daniel De La Rona po, at saka si Dexter De La Rona po. Saka mga kapitbahay po namin, Happy New Year. Happy New Year po. Anong wish nyo ngayong 2026? Sana po maganda po ang ngayong taon na to darating kasi itong 2025 po napakatumal po talaga. No. Wala Ang kape, ang tumal na ng parinda po namin. Kala ko napakatumal na nagkakape. So 2026, ang wish mo sana dumami ang Mga buyer po, mga ano po, basta mabili po. Makabawi po sana po kami. bukod sa pagkakape, meron pa ho ba kayong ibang hanap buhay? Hindi, tindera po kasi ako dito sa souvenir. Hindi pa po ako nakakapaglatag kasi po magpa-flashing pa po. Yun, no? May pwesto rin si po talaga to. ma'am. Paig naman po ang amo ko. So talagang Sideline. Ako nakakapili ng Side pambili hustle. ko po ng gamot. Maintenance ko po kasi gamot. Tapos pambayad po namin sa bahay. dito rin sa iyong pagtitinda ng kape na kukuha yon. Ako, sana dumami po ang inyong magiging kliyente pa sa mga souvenir. At syempre, panalangin namin na kayo gumaling sa inyong nararamdaman. Ano po nararamdaman niyo po? Ano po, ang sakit ko po kasi pati liver at saka po may kidney failure dahil ang diabetes ko po mataas. Mataas ang inyong diabetes. Oo, at Actually na nga po ako kaso hindi ko po kayang pambili ng kaya mga herbal na lang po at saka gamot na lang muna. Kung ano po yung resita ng doktor po yun muna iniinom ko. Oo, at sa kabutihang palad, kasama natin si Edniel at si Dr. Tina. Dr. Tina, ano bang hatol mo? Ang mapapayo ko ay dumulog sa PhilHealth. Operation Tulong. Oo, may libreng konsulta po ang PhilHealth para po sa inyo at may, alam ko, may gamot din, diba? Na ilang Oo, at gamot. hindi lang yan, dahil New Year Totoo yun, natahangad namin na ikaw ay gumaling, nanay. Ang aming pampagaling, eto may dagdag kang 1,000 pesos. Yun! Gagaling ka na. Gagaling na po. Pinaikot-ikot pa eh. Pinasa pa sa amin eh. Nasa iyo pala Pinasa pa sa eh. PhilHealth eh. Kasi bigla na nag-rebond. Hindi naman na binak to you. Putin pala. Nasa iyo pala eh. Oh. Oo, na ang hangad namin at ang aming panalangin para sa iyo ay lalo ka pang lumakas. Thank you po. Sana po maraming salamat po sa tulong niyo po sa akin. Thank you, Nanay. Happy New Year. Happy New Year po. At syempre Happy sa mga nais New manalo ng Year. 1,000 pesos lagi tumutong sa Deezer H. Baka na susunod nating winner sa Deezer H Pasko Panalo promo. Kasama pa rin syempre ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Batal para Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Si Sherwin talaga minsan napakasipag na reporter. Minsan lang ba? minsan mahusay na nagpo-promo. Minsan missionary. Yung nakaraan, nag-convert niya yung taga-ibang network eh. Binhisan ng iba eh. Binihisan ng puting damit na may logo ng DZRH. Minsan doktor. Ang daming katungkulan. Oo, minsan host. All around yan. Yan ho ang mga tao natin dito sa DZRH. Pakita natin dito yung mga jumuti ng salubong ng 2020. May picture yan eh. Sabi nila kapag may trabaho ka raw partner sa unang araw ng taon, may trabaho ka raw sa Buong taon. iyon. Yan.
7:32. This time check is brought Ay mga kumbatsero, kami pa rin ang inyong kasama ngayong unang araw ng 2026. Tina Nolasco. Ako naman, si Edniel Parrosa. Ang salubong daw ng bagong taon dito sa Metro Manila ay idineklarang mapayapa ng NCRPO. Sa kabila yan, partner ng ilang mga insidente. Mga na-monitor ng DZRH sa Magdamag. Magbabalita mula sa NCRPO, RH15, Giselle Ricafort. Giselle, Happy New Year! Happy New Year, Giselle. Happy New Year, Edniel. Tina, deklarado ng National Capital Region Police Office na mapayapa sa pangkabuuan yung pagdiriwang o salubong sa bagong taon. Sabi sa DZRH ni NCRPO spokesperson Police Major Rizal Asilo, wala silang naitala na anumang untoward incident sa Capital Region. Sa uling talata ng hanay, sinabi naman ni Regional Director Major General Anthony Abiri na isa pa rin yung kaso ng indiscriminate firing sa region, partikular yung pulis sa Parañaque City na nahaharap naman daw sa kasong administratibo at kriminal. Isang 13 anyos naman na babae ang nasabugan ng 5-star sa Barangay 184 sa Pasay City. Sabi ni Executive Officer Arturo Ronto, sa hita na dale yung dalagita na ginamot na sa pinakamalapit na ospital. May total ban niya yung pagpapaputok sa lungsod pero hindi nito napigil yung mga residente sa salubong ng bagong taon hanggang ngayong umaga yan. Sinisita naman daw, sabi ng iyo ng barangay at ng mga kapulisan, yung mga residente na talagang makukulit lang anila kaya hindi nagpapasawaya. Kabi-kabi ng kalat naman yung iniwan ng mga paputok dito sa barangay. Maluwag yung mga sasakyan o sa mga sasakyan itong Andros Avenue na ating nadaanan at Ross Boulevard sa Pasay City, gayon din yung Nia Road sa Parañaque City. Bilang karamihan nga sa ating mga kababayan, nagdiwang sa kani-kanilang mga lalawigan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH15, Giselle Ricafort. Samantala, alamin naman natin diyang ang balita dyan sa Expressway, ang libreng toll ngayong New Year. Oo, sa NLEX partner ha. Sinabi nga pala dito ni Sir Robin Ignacio, may libre silang toll ha. Epektibo ba hanggang ngayon January 1? Alamin natin yan kay RH5 Val Gonzalez. Val, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, Ate Tina at Kuya Edgel. Kasabay ng pagpapalit ng taong 2025, patungo ng 2026, ay nagdiwang yung mga motorista na dumaraan o dumaan sa 10 mga expressway na nasa ilalim ng pangangasiwa ng San Miguel Corporation at Metro Pacific Tollways Corporation. Ito'y dahil sa libre ang toll o toll-free ang pagdaan sa mga pangunahing highway na ito dito sa rehiyon ng Luzon. Pero ito'y limitado lamang sa oras dahil sa mula alas 10 lamang ng gabi kagabi hanggang ngayong alas 6 ng umaga. Ito yung panahon na wala naman halos dumaraan ng mga motorista. Pero ganun pa man, ang libre ay libre, Kuya Edgel. Dahil ang mga Pinoy, Ate Tina, mahilig talaga sa libre. Siyempre, parang kami. May libreng almusal, Bulakay. Oo, mula sa'yo. Yan. May kakilala nga ako kapag libre, maraming libreng oras. Oras na mayroong fee. Kahit pituhan mo pa ng pituhan, ay parang bingi. Ay! Kabilang sa libre ang toll kagabi, hanggang kanina alas 6 ng umaga, ay ang mga SMC Expressway, kabilang na dito ang Star Tollway, South Luzon Expressway o SLEX, Skyway System, NAIA-X at maging ang TPLEX, maging yung mga highway na nasa pangangasiwa naman ng Metro Pacific Tollways Corporation. Kabilang na rito ang North Luzon Expressway, ang NLEX Connector, ang SCTEX, ang CALAX at maging ang Cavitex. Maluwag at mabibilang lamang yung mga daliri na mga bumibiyahe ngayong oras na ito sa kahabaan ng mga highway na ito. Para lalo na dito sa SCTEX at NLEX na aming dinaanan na. Kami mula SCTEX ay nasa ilang mga bus lamang, mga passenger bus. Ilang mga passenger bus mabibilang sa daliri lamang
ang namatan namin ang piloto nating si Utoy, dating senior na bumibiyahe sa mga oras na ito. Isang aksidente ng taxi na malamang ay sumideline kagabi sa pagbiyahe mula Metro Manila to Central Luzon. Ang nakita namin na hila-hila kanina ng tow vehicle ng mga road emergency personnel ng North Luzon Expressway. Sa ngayon, mula dun sa bahagi ng Luisita Toll Plaza sa SCTEX, ay nandito na kami sa EDSA, dito sa Balintawak, Quezon City, na ang biyahe ay inabot lamang ng wala pang isang oras. So yan yung sitwasyon. Kung makikita, yung nakikita ninyo ngayon, ito na yung southbound. Ang luwag. Balintawak. At saka, Bal, napansin ko talaga dyan sa EDSA, yung smog niya ngayong taon kumpara doon sa mga nagdaang salubong, parang kakaunti totally wala. Oo, napakaganda nga ng itsura ngayon ng kahabaan ng SCTEX hanggang dito sa may end of Expressway dito sa Balintawak dahil hindi siya foggy. Yung fogging tinatawag natin, mga usok na nagdaang pagsalubong na kagabi pero walang ganong itsura ngayon. Dito lang, pagdating namin dito sa Metro Manila, ito, medyo kumbaga may mga dumi-dumi. So may mga dumi-dumi. So yung ating mga kababayan, halos kung titingnan mo ay makatulog pa dahil yung mga establishmento, lalo na yung mga kainan na bukas 24 oras, nag-iba ng operasyon dahil inaasahan na nilang puno pa ng mga pagkain na kapagkainan ang ating mga kabahayan ngayong oras nito hanggang mamayang tanghali doon sa mga natirang mga medianoche. So yan ang sitwasyon na atitina sa Kuya Edgel dito sa bahagi ng SCTEX, NLEX at maging dito sa kabana ng EDSA dito sa bahagi ng Muñoz. Naming kinaroroonan mag-enjoy yung mga motorista doon sa napakaluwag na daloy ng trapiko pero dapat na huwag alisin sa ating mga driver, mga nagmamaneho, yung iba yung pag-iingat dahil kapag nag-enjoy ka sa pagmamaneho, maaari kang ma-aksidente. Yan ang sitwasyon mula rito sa kabana ng EDSA dito sa Balintawak, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at Happy New Year mula dyan sa SCTEX, NLEX at dito na sa EDSA, RH5, Val Gonzales. 7:46 ng umaga. Alam ko, partner, umay ka na sa tugtog na yan. Kagabi buong pa. araw mo naman dang 31 hanggang sa salubong, tapos hanggang ngayon. Pero alam mo, ang ganda ng kantang ito. I mean, yung espiritu nung yung diwa nung awitin. Sapagkat binibigyan tanaw niya, partner, yung mga nakasama mo at yung mga memories na ginawa. 'Di ba? Doon sa sa kung anong period man yung inaalala mo, ba? Parang sa konteksto natin, kapag nagpalit ang kalendaryo, kaya natin siya ginagamit na awitin. Binabalikan ang nangyari, memories. Kami ho ay buwabati pa rin sa inyo ng manigot masayang bagong taon 2026. Natatawa ko ron sa sa paputok na report kanina o yung sa sitner sa kalsada kasi naisip ko, partner, maraming factors kung bakit siguro wala nagpapaputok ngayon. Bakit? Ano ba? Kasi ayoko mag-speculate, pero una, syempre, yung effectiveness ng media at law enforcement agencies doon sa pagpapaalala na yung masama illegal na paputok, syempre yung penalties at yung mga victims na nagdaang mga araw. Pero naisip ko, wala na bang pag-asang mga Pinoy? Ayaw nang mambulabog ng masamang espiritu. Diba, yun naman ang premise ng paputok. Oo, sabi daw pambugaw ng masamang espiritu. Pambulabog. Pero hindi yan si Ara Espiritu. Oo, si Ara Espiritu, hindi mabubugaw. At di rin yan si Rex Espiritu. Kuya Rex, Happy New Year. Oo nga pala, dalawa pala espiritu rito. Diba, ako parang sana hindi dahil sa ang Pinoy ay wala lang pag-asa. Sabi nga ng survey natin, partner, actually bumaba
Bumaba yung bilang ng mga Pinoy na nagsasabing sila'y hopeful. Oo nga, nakakaano. Bumaba pero mataas pa rin siguro. Majority pa rin. Bahagya hopeful. lang. Although, yun nga, it is important to note na medyo pababa ng pababa sa nagdaang 2 taon. Oo. Feeling ko naka-apekto dyan syempre yung mga issue ng korupsyon. Ayan, syempre, na hopeless unang-una. na sila na may magbabago pa ba ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas? Diba? Yung binabanggit natin sa nagdaang mga linggo, yung mga baha, lindol, bagyo, kalamidad, na hindi lang kumitil ng buhay, hindi lang sumira ng ari-arian, hindi lang sumubok ng pasensya natin, kundi nag-expose ng corruption. Na alam naman na natin, dati pa. Oo. Hindi lang masyadong na pag-uusapan. Oo, napilitan lang yung ating mga timon sa gobyerno na imbestigahan ang isa't isa. Sabi, by December 25, may makukulong. Wala, alaws. Kasi kailan ba talaga ang taon yan? Sige, in-extend. Anong taon ba? Anong taon ba? Baka 2028. December 31, huwag palit ng taon. Sige, alaws pa rin. Pero, sana, sa This Chinese New Year. Chinese New Year. Chinese New Year. Inano mo pa, binigyan mo Chinese ng calendar. konti. In-extend mo yung sinabing deadline. Sana. Tayo naman, kasama pa rin tayo doon sa sa bilang ng mga Pinoy na nagsasabing sila'y hopeful. Yes, of course. Dapat hindi mawala ang hope. Ayun. Kasama ba kayo dito, ha? Marlon Bungapat? Konti lang ang dulok ni Doc Tina watching from Japan. Tulog? Oo. Japan, Nueva Ecija. Walang tulog ka mo. Anong konti? Sana may konting tulog. Si Saturnino Lau-Ay Senior, Happy New Year po. Binabati lang namin yung mga kasama natin dito. Si Hernie Esteban, Happy New Year. Happy New Year. Carlito Romero from Lipa. God bless you sa inyo. Si Willie Capiral from Tarlac. Henry Dolohan mula sa Botolan, Zambales. Eto si Carlito Romero. Nabati mo na ba ito si Saturnino? Oo, nabati na natin. Oo, nabati na pala na ito nasa bungad ko Yun na. Ang dami ko na nabati kanina. Nagsawa na si Tina kakabati. Ilang oras na bumabati. Wala pa kagabi. Si Elmer DC, sabi niya, joyful to watch daw tayo. Aba? Pag ganun-ganun lang ba? Wala pa tayo. Ay, lagay ba? Medyo Happy New noche. Year. Medyo noche pa din. Si Alfredo Mangaban, Happy New Year daw sa atin. Salute, sabing ganun. Happy New Year watching from Alberta, Canada. Si Noel Sikat. Ayan. Si Antonio Carrasco. Ayan, kinulit na raw ni Sherwin si Dr. Tina. Si Teresita Atienza, natulog na ba si Sherwin Alparo? Ay, yun lang. Sabi ni DOH spokesperson ASEC Albert Domingo, magpahinga naman. Oo, dapat may sapat na tulog. Buti na lang hindi rider si Sherwin. May driver po siya. Congratulations sa mga winner ng promo natin kanina. Ang daming pagbati. Binabati natin yung lahat ng listeners. Ako personally, yung aking pamilya, yung tindahan ni Aling Nelia na bukas sa Bagdamag. At patok na patok 24 hours? Patok na patok ang yelo. Kasi hindi kami nagbebenta ng paputok, partner. Yelo na lang pukpuk mo sa ulo mo. Pero mabenta talaga yan. Nahanap-hanap yan. Kaya sabi nga ni Asik Albert, magganap daw ng pang-rehydrate. Sabi ko nga kayo doon, maglulugaw kami pagtapos ito. Inom pala, nagpo-programa. Ikaw, baka liban kay Rex Espiritu, baka may babatiin ka pa. Oo, alam mo, may listahan dito ang ating mga kasamahan din dito, na nag-PPM. Eto sa ating TV, isa-isahin ko ang ating mga nagpapa-shoutout ng pamilya. Ayun, sige nga. Galange family, binababati ng ating dyan sa DZRH TV yan, si Regan. Etong si Kuyang Noel Espiritu, may listahan. Kapitan. Oo, eto ang Sarmiento family daw sa Canada. Si Erickson Teresa, Zoilo, and Kaloy. Espiritu family, Henry, Mary Ann, Mommy Baby, Daddy Boy. Happy New Year. Pinaabot po yan ni Kuyang Noel Espiritu. Ayan, kung wala nang masyadong hahabol, babatiin na namin ni Tina yung ating mga nakasama dito sa DZRH News Center sa nakalipasong Magdamag. Alam niyo, hindi lang mga medical frontliner ang sumalubong sa bagong taon ng nasa trabaho. Kami rin dito. Ito ating mga kasama natin sa DZRH News Center. Para tayo rin yan. Si Mother, Gumigit na si Mother. Siyempre, Tita Ems. Ay, may pag-acting si Don. Iba. Yan. Ayan po si Kuyang Het. Ayun, ang ating mga security guard, technician, yung mga PA natin. Ayun. Kuyang guard. Ayun, idol.
Kuyang Nabua, oh. Kuya Basil, Happy New Year. Ay, Happy New Year. Ayan, sa New Center. Mother, si Uy, ba't Happy New nakaslow mo? Ay, si Kyle. Wow, Ayan, no? Katabi sa Santo Niño. mo. Mabait yan si Kyle. Ay, si Kuyang EJ sa Kuya EJ. TV at sa IT natin. Ayan, ang ating mga Happy engineering. New Year. At saka yung partner, marami pa tayong hindi napakita dyan, nakasama natin kagabi. Yun. Sige, i-roll nyo lang mga kuyang sir. Yung mga kasama na natin kagabi pa, mga technician natin, umuwi na si RT. Oo, pero napakita natin sa countdown. Nakapakita natin sa nagpunta. countdown. Pati yung ibang mga nasa TV na gano'n ako sila. pala hindi nanonood kagabi. At saka yung mga piloto natin, partner. Of course, binabagit natin Sherwin Alfaro, Noche Cacas, Ka-Feds, Federico Manalili. Yung mga reporter sa labas. Si James Maldonado at yung kanilang mga partner sa labas. Mga piloto na Ayan. magigiting. Kahit yung mga naka-duty ngayong umaga. Ayan, sina Boy G, Valji, si Giselle, Kuyang Edwin Duque, at yung kanilang mga partner. Ruel Saldico, mga provincial reporter natin, Ayan. Happy New Year sa inyo. Happy New Year. Ito importante pinapakita namin kasi, ang nakikita nyo lang si Tina mula kagabi. Alam kong umay na kayo kay Tina. Umay na kayo kay Tina. Anong oras kayo nag-board? Alas 10? 11 to 1. So mula 11 hanggang alas 8 ng umaga, mukha mo ang nakikita nila. Kaya ngayon pinapakita natin ito, yung ating mga kasama off the air. Ayan, Yan yung ang mga nasa off-mic. likod ng operasyon ng DZRH. Kaya Ayun. number 1. Ayun. Siyempre, nagpapasalamat kami sa inyong pag-support. At kami nga ay hinirang na number 1 AM station ng Kantar Media Survey para sa hanggang last quarter, hanggang sa kaduluduluhan ng 2025. Ayan, si Francis Cuaco. Oy! Boss Francis, Happy New Year. At ang kanyang pinapabating kaibigan na si Strawberry Lopez at si Milkshake na Taranta. Ayan, yung dati nating piloto, si Cesar Paor. Happy New Year, Rebesis. Uy, bumabati. At ilan pa nating mga kasama. Hindi na namin maisa-isa, pero alam nyo na yon. Mga kasama natin dito sa Maraming salamat. Manila Broadcasting Company Media Group. Bago lang tayo magpaalam para medyo may touch partner ng pagiging reporter at media man. Ang ating message for the year, ito lang nawala. No thanks. Ayan. Sabi nga ron sa Isaiah 21, chapter 6, "For thus the Lord said to me, Go, set a watchman, let him announce what he sees." Medyo malalim ho ito, pero para ho sa ating lahat, mensahe ho namin sa inyo, hindi lang ho trabaho ng reporters, broadcasters, journalists, magbantay ho sa signs of times, sa mga nangyari sa paligid. Tungkulin ho natin lahat. Bantayan itong flood control scandal, bantayan ang West Philippine Sea, at iba't iba pa hong mga nangyayari sa atin. May kinalaman si Sikmura, lalo-lalo na partner, may kinalaman sa kapwa mo tao. Yun talaga dapat. Kaya sa 2026 ay kasama nyo pa rin di lang ang 2x2, kundi ang buong DZRH para ho sa pagbabantay at krusadang ito. Minus Jerry Bat, Anthony Taberna, kami ho inyong nakasama ngayong January 1st, 2026. Tina Nolasco. Mula sa tindahan ni Aling Nelia. Ako si Edniel Parrosa. Susunod na ang Public Affairs, Best Public Affairs Show, Damdaming Bayan with Lakay Deo Makalma. 1 minuto bago alas 8 ng umaga. Hindi lang sa